ngayon ang tatlong bagsak na Duterte! 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 Bakit ko hiniling? Sapay ko ba mangmanggig nagtata nga oras? Handa kami metaapo nga baybayan nga ipakan giti buitre iti gobyerno. Yung tatlong bagsak na Duterte dahil po hindi lamang po mga Bisaya ang mga nandito, hindi lamang po mga Tagalog, kundi kaming mga Ilocano ay sumusuporta din kay Duterte! 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 Agbyarte giti Ilocano nga sumusuporta kini Apo Duterte. Agbyarte giti Ilocano nga sumusuporta kini Apo Duterte. Hindi ko dadamihan ang sasabihin dahil lahat na ng mga co-vloggers ko dito ay ang gagaling. Pero isa lang ang aking masasabi. Mangibabain ka, Bongbong Marcos! Mangibabain ka, Bongbong Marcos! Kaming mga Ilocano ay hindi manggagamit. Kami ay totoong tao at hindi namin ginagamit ang ibang tao para kami po ay mag-reign. Dahil kami po ay may paninindigan. Baka nga, si Marcos mas marami ang kanyang dugo, katugo ng mga, yung mga taga, sino bang, anong lugar ni Tamba? Taga Tacloban yung dugo niya, hindi yung purong Ilocano. Kasi may halong taga Tamba talaga mga kababayan. Natutuwa po ako na magsabi sa inyo na ito si ate taga La Union. Ang katabi po ni ate na naka-yellow. Meron po dito na taga Lobat na. Uwi na. Pangasinan. Meron din po dito na taga Paniki Tarlac. Ayan nyo mga taga Tarlac. Asan na siya? Andito, marami kami mga kababayan na Ilocano na nandito ngayon. Nagadugaya. Ado kami nga taga Ditoy. Saan nga awan ti solid nga norte, walang solid north. Kami ang patunay na walang solid north. Anong mayroon is north? Mga kababayan, ang iyong ate Melby ay talagang nalulungkot sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakikita natin kaliwat kanan ng pagnanakaw. Nakikita natin na maraming pagkakamali. Ang sabi nila, may tamang Marcos. Pero sa nakikita ko ngayon, walang tamang Marcos. Dahil si Amy Marcos, hindi rin siya nagsasalita para sa taong bayan. Kung totoong nagmamalasakit ka, dapat magsalita ka. Huwag kang manahimik. Kung ang isang pangyayari ay hindi na tama, dapat magsalita ka. Dapat kumilos ka kung totoong mahal mo ang taong bayan. Babain ka. Kaya mga kababayan, dapat suportahan natin ang totoong may malasakit sa ating bansa. At iyan ay ang Duterte! Duterte! At sana, sa susunod na mga eleksyon, piliin nating maigi ang ating iluluklok. Huwag natin gamitin yung mga pamimigay ng mga politiko na AX. Hindi natin kailangan ng AX, hindi natin kailangan ng ayuda. Ang kailangan natin ay trabaho. Trabaho na hindi na ibibigay ng ating presidente ngayon. Hindi tayo mabubuhay ng ayuda. Sa trabaho, kung tayo merong trabaho, kaya nating ibigay yung pangangailangan ng isang pamilya. Hindi tayo mabubuhay sa 3 sardinas, 1 kilong bigas. Ang kailangan natin ay pagbabago. Kung gusto natin ang pagbabago, kailangan na natin tulungan ang ating mga sarili at pababayaan si Bongbong Marcos. Marcos!
Marcos resign ang ating isigaw, kundi Marcos impeach! Parang ayaw niyo pa siyang i-impeach kasi hindi kayo man lang sumigaw. Marcos, impeach! Mga kababayan, hindi ko na tatagalan ang aking speech kasi alam ko na marami pa may gustong magsalita at nailabas ko na kung ano yung nasa aking saloobin. Ako nga pala, naalala ko, may isang time na naimbitahan din ako sa isang press con mismo sa mansyon nila Marcos, Senator Amy Marcos. Ang sabi niya doon, mga kababayan, lahat ng mga kalaban namin inubos ni PRRD. Yun ang sabi niya. Inubos ng mga Duterte ang mga kalaban namin. Kung totoong inubos lahat ni Tatay Digong ang inyong mga kalaban at tinulungan kayo ni Inday Sara na mailuklok sa pagiging pagka-presidente, mailuklok doon sa Malacanang, anong klase na pag-uugali ngayon itong ginagawa ninyo kay BP Inday Sara? Wala, diktador! Diktador! Nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing? Sana magnilay-nilay ang mga nasa gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na ang ating presidente. Nang sa ganon ay mabago po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Sapay ko ba at mangmanggig nagtata nga oras. Han na kami po nga baybayan nga ipakan giti buitre iti gobyerno. Han na kami kung mga baybayan nga kanin na kami nga mamimpinsan dagiti buhaya iti kongreso ken senado. Kasyan na kami apo presidente. Pagaam kuma dagiti congressman ken senador nga ikan na kami iti kalayaan nga magpili iti kayat mi hangkit di nga isudan iti mangimandar iti kayat mi nga mapasamak iti panagbiag mi nang namnama kami nga mabalbaliwan iti Pilipinas ken magpaiso binalbaliwan nyo meten sa bali meten iti mapaturay iti amumigit Marcos timbotos mi apay nga tata ken sa bali meten ti mangidadaulo kanyami. Tagalogin ko lang para sa mga hindi nakakaintindi. Okay na lang, Marcos! Mas masaya. Ang ibig ko pong sabihin, in short, baka gusto mo na pong mag-resign. Ang haba Huwag niyo naman po kaming pabayaang lamunin ng buong buo ng mga buhaya ng gobyerno. Umasa po kami noong 2022 na magbabago ang Pilipinas. Nandiyan na nga, may bagong Pilipinas. Ang dami ng dukha. Yun! Sobrang dami na ng dukha ngayon. Ang dami na naghihirap. Hindi ko na sasabihin na mataas ang presyo ng bigas, pero nabanggit ko na rin. Kasi yan palagi ang isinasagot sa akin ng mga kaibigan kong tumulong mga panya para sa BBM Sara noong 2022. Sana nananawagan ako sa mga kapwa ko Cagayano na makakapanood sa akin ngayon. Makisali kayo sa amin, samahan nyo kami. Ipaglaban natin ang dignidad at karapatan natin bilang mga Ilocano, Ibanag, Itawis, Igorot at lahat ng mga taga-Norte. Patunayan natin sa buong bansa na hindi totoo ang Solid North. Patunayan natin sa buong bansa na hindi totoo ang Solid North. Maraming salamat po.